Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta amang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Handa na ba kayo para bukas? Hindi niyo alam anong mayroon bukas. Para kayong mga walang love life. Advance Happy Valentine sa ating lahat. At sana ay talagang pag-ibig ang mamayani sa atin. At pag-ibig ay huwag mawala sa ating mga puso nang sa ganon tayo po ay makatulong sa ating pong kapwa, lalo tigit ang mga nangangailangan makadama ng pag-ibig. Kaya nga ngayon, sa umagang ito, isang babae na may anak, siya ay hindi isang Hudyo, ibang lahi. Sa ating pong mga nauunang mga pahayag, si Jesus ay isinugo para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pero dito, talaga makikita natin na sa pag-ibig, wala tayong pinipiling lahi, kulay, o anumang kasarian. Kaya lang, minsan nami-misinterpret o yung misconception ng pag sinabing walang kulay, walang lahi, walang kasarian, medyo nawawala tayo dyan sa kahulugan na yan. Pero dito, pinapaalala sa atin, sa paglapit nitong isang Syrophoenician, isang Syrophonica, ito yung kanyang lahi, na nakikiusap kay Jesus. Dahil ang paghihirap din, wala rin naman itong pinipili. Ang pagsapi ng demonyo, wala rin itong pinipili. Hindi lang Hudyo, hindi lang Israelita, kahit anong lahi ay sinasapian ng masamang espiritu para magpahirap sa mga tao. Pag sinabing tao, lahat na yan. Kung taga saan ka man, ikaw isang tao, puntirya ka ng demonyo na pahirapan. Pero dito nga po, dahil sa pagmamakaawa at lalo tigit yung pagpapakumbaba nitong babaeng ito. Sa umpisa, kala natin tinatanggihan siya ni Jesus. Aayawan siya ni Jesus. Pero doon pala ay tinitingnan lang ni Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pananalig o pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang nagdala sa kanya sa pagpapakumbaba.
Hindi tayo lumalapit sa Diyos para mag-demand. Lumalapit tayo sa Kanya para magpakumbaba. Yung nakikiusap ka, hindi yung, di ba, minsan meron tayong self-entitlement na tinatawag, no? Dahil ako ay laging nagsisimba, dapat pakinggan mo ako, Panginoon, dapat ipagkaloob mo sa akin ang aking kahilingan. Hindi ganon, no, ang tinuturo sa atin ngayon. Yung matuto tayong, yung be persistent, pero with humility. Tuloy mo lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang tumigil, lalo pa, no, dahil sa pag-ibig ng inang ito sa kanyang anak, na hindi niya talaga matiis na makitang pinahihirapan siya ng masamang espiritu. Kaya nga buong lakas loob niya na rin, no? Sinuong niya yung dami ng tao, kahit anong pang sabihin ng iba, i-discriminate man siya. Okay lang sa kanya yon. Para sa kanyang anak, gagawin niya ito. At hindi siya nabigo, dahil hindi naman siya pinagkaitan ni Jesus. Kaya ganun na lang, no? Kung titignan, sabi, okay, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Ganun lang kasimple. Basta't makita ni Jesus yung ating kapakumbabaan na may pananalig. Importante kasi po, no, yung pananalig natin, yung naniniwala tayo at tinatanggap natin si Jesus. Kahit hindi Katoliko, tandaan niyo po, kahit hindi Katoliko, kayang-kayang ipagkaloob ni Jesus ang kanyang kahilingan kung siya ay magpapakumbaba at mananalig. So hindi natin pwedeng sabihin na, ay dapat kami lang ang maliligtas, kami lang ang ililigtas ni Jesus. Dahil lahat ay kanyang tutulungan. Lahat ng tao, anuman ang lahi, anuman ang kulay, anuman ang kasarian, basta't manalig ka kay Jesus, magpakumbaba ka, hindi ka mabibigo. Amen.